Dok, pinapakain niyo po ba yung mga gilt sow sa araw ng pag-iay? Practice kasi dito sa Pinas, wag daw pakainin. Ano po yung pinakatamang way? Ito guys yung sinasabi natin na practice dyan sa Pilipinas na hindi pinapakain yung mga baboy sa araw ng breeding or insemination. Kasi daw, ang dahilan ng iba, iinit yung katawan. 'Di ba? Sinabi na natin to guys makailang beses na kapag inhit ang baboy, kusang tumataas ang init ng katawan ng baboy guys. Kumpara sa normal na body temperature nila, mas tumataas pa yan. Kasi yun ay tinatawag guys na defense mechanism ng katawan ng baboy sa oras na naglalandi sila. Kasi parang preparation yun guys ng katawan nila na during insemination or sa natural breeding, sa natural mating, yung pagpasok ng ari ng barako guys ay hindi lang similya ang piniprepara ng katawan ng baboy, pati yung possible contamination or infection. Kaya pinapataas ngayon ng katawan niya yung temperature kasi isa yun para malabanan yung pagpasok. Okay? Hindi pa kasama doon yung guys yung pagtaas ng white blood cells niya and whatsoever na mga defense mechanism ng katawan. Isa lang yung pagtaas ng body temperature. Kaya during in-heat ng baboy or paglalandi ng baboy, lalo pag standing heat siya, mas mapapansin nyo na mas mataas yung init ng katawan nila. Sa mga matagal na nag-artificial insemination, lalo na yung nasa mga bulk breeding, kasi hindi lang isa ang binibreed sa loob ng isang tayuan, mga 20, 30, 40, 50, 100. Alam yan, nararamdaman niya kasi na pagkukumpara yung bawat baboy na ito sobrang init ng katawan, nanginginig talaga. Ayun guys. Ngayon, kung ipapasok natin yung point na kaya iinit yung katawan ng baboy sa panahon ng pag-breeding or AI, it doesn't make sense guys. Okay? Para sa akin baka ginagamit lang nila itong explanation para dun sa mga nagtatanong na wala talaga silang maibigay na matinong kasagutan. So ginagamit na lang nilang dahilan na wag pakainin kasi baka pag pinakain nyo, baka hindi mabuntis. O di ba? So malamang baka madalas hindi nabubuntis kaya naghahanap sila ngayon ng kasagutan or yung palusot guys. Paano nila malulusutan yung galit or yung inis ng mga customer nila na hindi nabuntis yung baka pinakain nyo kasi sasabihin ng ganun. Isipin mo guys yung sinabi ko na ang average length ng paglalandi ng baboy, it takes average 3 days. Okay? Ibig sabihin sa 3 days na yun na naglalandi yung baboy, hindi mo sila papakainin. Pwede ba yun? Yeah. Buti kung isang araw lang yung heat period niya, okay lang na hindi mo siya mapakain kasi bumababa din naman talaga guys ang appetite ng mga baboy during landi or yung mismong panahon ng standing heat niya. Mapapansin niyo yan, nag-less yung kain nila. Kaya ginagawa natin, i-regulate lang natin yung feeds na ipapakain. Depende sa kaya nilang ubusin. Okay? Kasi pag naglagay ka ng yung talagang naka-schedule na volume ng feeds, hindi niya mauubos yun. So baka ma-waste lang, masayang lang. Okay? So dun sa tanong na iinit yung katawan, hindi, walang ganun guys. Kung i-connect din natin dyan guys, yung lagi kong sinasabi na dapat mabreed mo ang baboy during peak stage ng paglalandi kasi andun mataas yung kanyang defense mechanism. Ngayon, habang bumababa kasi guys yung kanyang duration ng paglalandi, halimbawa 3 days yan, pag nasa 3 days ka na nag-inseminate, yung defense mechanism na yun ay pababa na rin. So ibig sabihin, yung possibility ng contamination ay tumataas na rin kasi wala na siyang panglaban sa panahon na yun. Okay? So nag-inseminate ka ngayon, day 3, tapos wala na pala, late na yon. Medyo receptive pa siya pero dahil nga nasa late stage na siya guys, yung possibility na mabubuntis siya. Sabi mo madami pa rin yung ibubuntis niya, kaya lang yung possibility na magkakaroon ng contamination, ando na. Okay? So expect mo yan na kung nagkaroon ng positive contamination sa panahon na yon, diyan na nakikita natin yun. After ilang days matapos ma-AI, merong mga nagdi-discharge, may mga nana nang nakikita ko dyan kung ano mga puti-puti na kuwan. Tapos pag after 21 days na in ultrasound or chinek nyo, walang laman. Okay? Yun na yun guys. Tinamaan nyo naman, landi naman siya, kaya lang late stage. Okay? So, yun yung pagkukonek-connect natin di ba? So,
yung init ng katawan ng baboy guys, nakakatulong pa nga, 'di ba? Kasi 'di ba, it protects yung baboy natin from contamination and possible infection. Okay? So ayan lang guys. Magkape. Thank you for watching.